isang missile na BGM-100 at siyam na Tomahawk, sa bilis na 800 kilometro kada oras, dumiretso sa ibabaw ng dagat, at tumama ng eksakto sa isang nuclear submarine sa ilalim ng tubig. Sa loob ng submarine, agad na nagliyab at natamba ang mga tripulante dahil sa pagyanig. Hindi nagtagal, ang nuclear submarine na ito, na nagkakahalaga ng 2.1 bilyon, ay napunta sa ilalim ng dagat gaya ng inaasahan. Napunta na sa ilalim ng dagat. Gayunpaman, mabilis nitong naibalik ang lakas at agad na nagpakawala ng missile. Patungo sa kanilang kabisera, ang Washington, ay nagpakawala ng isang nuclear missile. Hindi pa nagtatagal, ang nuclear submarine na Colorado, na nagkakahalaga ng 2.1 bilyon, ay nakatanggap ng utos na pumasok sa Indian Ocean. Kasama ang kooperasyon ng Eisenhower Carrier Strike Group, sinusubukan ng bagong anti-ship equipment sa gitna ng misyon. Bigla silang nakatanggap ng direktiba mula sa nakatataas na nag-uutos sa submarine na maglakas loob na lumutang sa mahalagang ruta ng dagat, upang sunduin ang isang SEAL team na nakatapos na ng misyon. Ang mga miyembro ng SEAL ay sumakay sa submarine. Natuklasan agad ng mga tauhan ng SONA ang maraming barkong pandigma ng Pakistan, na mabilis na papalapit sa kanila. Agad nag-utos si Kapitan Marquez ng agarang paglubog. Sa ilalim ng pamumuno ni Grace, ang submarino ay mabilis, na lumubog sa kailaliman ng dagat na parang hindi kailanman nagpakita. Pagkatapos, hinanap ni Marquez kasama ang kanyang segundo si Sam ang espesyal na puwersa ng SEAL para magtanong tungkol sa balita. Hindi inaasahan, ang mga miyembro ng SEAL na ito ay napakatahimik. Hindi talaga sila nakakuha ng anumang kapaki-pakinabang na impormasyon. Hindi rin pinansin ni Marquez at Sam na ang Colorado ay nakalubog na ng halos 2 buwan. Ang paglilibang sa sarili ay naging tanging paraan para maibsan ng mga mandaragat ang kanilang kalungkutan. Malinaw na gustong-gusto rin ito ni Kapitan Marquez. Tamang-tama sa oras, pumunta siya sa silid pamunuan para tanungin si Grace kung tumatawid na ba sila sa Ecuador. Nang hindi nakakuha ng kumpirmasyon, sumenya si Marquez nang tumugtog ang musika. Isang ritual ng pagtawid sa Ecuador na nagmula pa noong panahon ng dakilang paglalayag ang opisyal na nagsimula. Hindi lang ito tradisyon ng hukbong dagat, kundi matagal ng kaugalian sa mundo ng paglalayag. Dapat sabihin na alam ng mga Amerikano kung paano tumugtog ng masiglang musika. Sa sandaling tumugtog ito, agad na sumigla ang kapaligiran. Malayang nailabas ng mga mandaragat ang kanilang matagal ng kinikimkim na damdamin. Gayunpaman, ang masasayang sandali ay laging panandalian. Nang may marinig na apurahang tunog sa barkong Colorado, tumanggap ng utos na magpakawala ng missile mula sa Emergency Command ng Antarctic ng Department of Defense. Sinunod ni Marquez at ng kanyang first mate na si Sam ang alituntunin ng panahon ng digmaan. Kasama si Grace at ang Chief Petty Officer na si Prosser, kinuha nila ang susi para simulan ang nuclear missile. Matapos kumpirmahin ng ilan na tama ang code ng utos na magpakawala, iniutos ni Kapitan Marquez na maghanda sa pagpapakawala ng missile. Mabilis na naihanda ang 4 na nuclear missiles. Ang target ay diretso sa teritoryo ng Pakistan. Mabilis na binuksan ng submarino ang silid ng paglulunsad. Simulan ang paghahanda sa pag-ikot ng missile. Agad-agad, Kapitan. Ipasok ni Kapitan Marquez at ni Teniente Sam ang susi ng paglulunsad, maghanda ng magpaputok. Nag-aalinlangan sina Marquez at Sam. Bakit utos pang emergency mula sa Antarctica? Ginagamit lang nila ito kapag nawasak ang utos sa Washington o hindi na magamit. Itaas ang antena. Matapos ang inspection, natuklasan na normal pa rin ang Washington. Ngunit kapag ang 4 na nuclear missiles ay nailunsad, milyon-milyong mamamayan ng Pakistan magiging abo sa isang iglap na may kinalaman sa buhay ng milyon-milyong tao. Para maging maingat, si Marquez ay agad na kumonekta sa pambansang command. Hinihiling sa kanila na magpadala ng utos na maglunsad sa pamamagitan ng opisyal na channel. Pagkasabi niya nito, agad na tinanggal si Kapitan Marquez sa pwesto dahil sa pagsuway sa utos. Ang karapatang mag-utos ay ibinigay kay First Officer Sam na nakatayo sa tabi niya. Agad na sinenyasan ni Sam si Grace na isaksak muli ang susi. Pagkatapos ay hiniling niya na muling ilabas ang utos na maglunsad. Hindi nagpakita ng malinaw na paninindigan ang mga nakatataas at hiniling sa kanila na maghintay ng utos sa lugar. Pagkababa ng tawag, napansin agad nila na naputol ang linya. Pagkatapos, nakita ng radar ang isang cruise missile. Diretso itong papunta sa submarino. Atensyon sa lahat ng tripulante, mag-dive agad. 20 segundo na lang para makaiwas. Darating na ang bomba. Bumagsak mula sa langit ang Tomahawk cruise missile. Sumabog ito sa likuran ng Colorado. Malakas ang impact,
Nasira ang submarino, huminto sa paggana. Nawalan ng lakas ang submarino, bumulusok pababa sa ilalim ng dagat. Agad na pumasok ang maraming tubig dagat sa loob ng submarino. Isang miyembro ng isara ang silid kwarantina. Tinamaan sa ulo ng isang tornilyo na tumalsik dahil sa presyon ng tubig. Namatay agad. Kasabay nito, natuklasan din ng istasyon ng babala ng NATO na malapit doon. Ang trajectory ng isang missile na Tomahawk. Ito ay isang BGM-109 na Tomahawk cruise missile mula sa Amerika. Bago pa man makumpirma ang sitwasyon, nagbalita na ang telebisyon ng nakakagulat na balita. Ipinahayag na ang nuclear submarine na Colorado ay pinalubog ng missile na pinakawalan ng Pakistan. Gag-antay ang Amerika sa pamamagitan ng pag-atake ng nuclear sa Pakistan. Di nagtagal, tumunog ang alarma sa istasyon ng babala. Natuklasan ang dalawang nuclear missile na inilunsad. Pagkatapos, sumabog ang dalawang nuclear missile sa teritoryo ng Pakistan. Kasabay nito, natuklasan din ng barkong Colorado ang signal na inatake ang Pakistan. Natunton din nila na ang missile na umatake sa kanila kanina ay mula sa nuclear submarine. Ang Illinois ng hukbong Amerikano, inosenteng ipinaalala ni Chief Prosser kay Kapitan Marquez. Nagsimula na ang digmaan, maaari silang sumabay para makabalik sa Porma Sayon. Para malaman ang pinagmulan ng pangyayari, iniutos ni Kapitan Marquez na umahan ang submarine sa tubig. Maghanap muna tayo ng mapagtataguan. Bantayan ang sitwasyon. Nakita ng mga residente sa isla ang napakalaking bagay sa harap nila. Halos malaglag ang panga sa gulat. Pero bago pa makabawi ang mga tao, dumating na ang mga speedboat sa isla habang sumugod ang mga nangungunang tropa ng hukbong Amerikano. Nagkagulo ang mga tao at nagtakbuhan mula sa isla. Ang dating mapayapa at masayang isla ay biglang nagkagulo. Pagkatapos lumapag sa isla, dumaan ang mga nangungunang tropa sa palengke. Sumugod sila sa istasyon ng maagang babala ng NATO na nakabase sa isla. Binalewala niya ang payo ng kanyang mga tauhan at gumamit ng puwersa para sakupin ang istasyon ng babala ng radar ng NATO. Para linawin ang mga pangyayari, kinontak ni Grace ang kanyang ama sa telepono. Isang general na nakakaalam na ligtas ang kanyang anak. Si General Shepard ay nakaramdam ng malaking kapanatagan dahil bago iyon, ibinunyag ng Washington sa publiko na ang nuclear submarine na Colorado ay pinalubog ng Pakistan at lahat ng tripulante ay namatay bilang ganti. Ang Washington ay naghulog din ng 2 bomba sa Pakistan, tapos ngayon ay nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang anak. Makikita na walang kaalam-alam si General Shepard tungkol dito. Bago pa man malaman ni General Shepard ang karagdagang impormasyon, agad siyang dinala ng mga sundalong biglang sumugod. Sa sandaling ito, biglang napagtanto ni Kapitan Marquez na ang lahat pala ay pakana ng mga politiko, at ang kanilang submarino ay naging isang sakripisyo. Naging mitya para magdeklara sila ng gyera laban sa Pakistan. Ang 150 opisyal at sundalo sa submarino, pati na rin ang milyon-milyong mamamayan ng Pakistan, ay naging panangga ng mga politiko. Pagkatapos, kinontak ni Teniente Sam ang kanyang asawa upang ipaalam na ligtas siya. Ngunit sa mga oras na ito, ang asawa mo ay binabantayan na ng mga ahente ng Washington. Ngunit ayaw ng asawa mo na mag-alala ka kaya hindi niya sinabi sa iyo ang mga ito. Habang kayo ay nag-uusap sa telepono, biglang naputol ang kuryente. Agad na tumakbo si Sam sa istasyon ng kuryente para alamin ang sitwasyon. Natuklasan niya na may isang mandaragat na palihim na nakikipag-ugnayan sa Washington. Nag-uulat ng kanilang kasalukuyang sitwasyon. Mabilis na lumapit si Sam para pigilan siya, ngunit hindi niya inaasahan na may mga kasamahan pa pala ang lalaki. Para maiwasan ang paglala ng sitwasyon, dahan-daang ibinaba ni Sam ang kanyang armas at tinanong sila kung bakit nila ginagawa ito. Tutal, patay na rin naman tayo. Sabi na papatayin tayo para walang makapagsabi. Tapos dumating si Grace at binaril sila. Bumalik ang kuryente at gumana ulit ang radar. Nakita agad nila na may 2 bomber plane na papalapit sa kanila. Agad inutusan ni Kapitan Marquez ang lahat na bumalik sa submarine. Nang inutusan ng Vice-Kapitan na mag-emergency dive ang submarine, pinigilan siya ni Kapitan Marquez. Sabi niya, kahit malalim sa dagat ang submarine, hindi pa rin ito kayang pigilan ang nuclear bomber plane. Agad nagdesisyon si Marquez na lumaban at maghandang magpakawala. Ilagay ang missile numero 1 sa posisyon. Nakakarga na ang missile numero 1. Kapag pinahihit ni Marquez at Sam ang susi, isang nuclear missile na Trident ang lilipad mula sa tubig. Mabilis na lilipad patungo sa teritoryo ng Amerika. Nakita na papalapit ang mga bomber plane.
Kalmadong kumonekta si Kapitan Marquez sa command center sa Washington. Diretsahang sinabi na nagpakawala siya ng isang Trident patungo sa Washington. Kung hindi natin babawiin ang mga bomber, sisubog ang bomba sa Washington. Susunod, ang nakakakabang paghihintay habang papalapit ang mga bomber sa radar. Walang senyales ng pag-atres. Napilitang hawakan ni Kapitan Marquez ang mikropono. Nang magsimula ang ritual ng pamamaalam, bumaba agad ang temperatura sa loob ng submarino. Nang halos nang handa na sina Marquez at ang iba na i-activate ang self-destruct program ng missile, napansin nilang biglang bumalik ang eroplanong pambomba. Nakahinga ng maluwag ang lahat ng naroon. Pagkatapos, nakatanggap ng abiso mula sa command headquarters. Sinasabing umurong na ang eroplanong pambomba at inuutusan ng kapitan na i-activate agad ang kagamitan para sa self-destruct ng missile. Tinanggihan naman ni Kapitan Marquez ang utos ng command headquarters. Nakita ni Teniente Sam na nagpapasugal si Marquez kaya pinayuhan niya agad si Marquez. Kalmadong sinabi ni Marquez na kung hindi nila bibigyan ng leksyon ang Washington sa pagkakataong ito, sa loob ng isang linggo, tiyak na mamamatay sila. Ang hindi lang sinabi ni Marquez sa lahat, ang koordinasyon ng pag-atake ng missile ay hindi talaga sa Washington, kundi sa nuclear testing site na ilang daang kilometro ang layo mula sa Washington. Ang orihinal na layunin ng pagpapasabog ng bombang ito ay para takutin ang Washington at bigyan sila ng mas maraming oras. Pagkatapos, bumalik ang grupo sa warning station. Sa pamamagitan ng satellite television, ibinunyag ni Kapitan Marquez ang kanilang naranasan, at ipinahayag ang lugar sa paligid ng isla ng San Marina, sa loob ng 200 milya bilang isang ligtas na lugar, kung sino mang bansa ang magpadala ng mga sundalo para lumabag sa kanilang teritoryo, tiyak na gagamitin nila ang 17 bomba na natitira sa barko para tumugon ng may determinasyon sa sinumang mananakop nang walang pag-aalinlangan. Ang nakakabaliw na desisyon na ito ni Kapitan Marquez ay nagpatigil sa lahat ng naroroon. Pagkatapos, ipinahayag ni Sam kay Kapitan Marquez na gusto lamang nilang mapawalang sala at makauwi ng ligtas. Bakit kailangang magtatag ng ligtas na lugar? Napilitang sabihin ni Marquez sa kanya na marahil ito na ang tahanan nila ngayon. Alam na alam ni Kapitan Marquez na kahit mayroon silang bombang nuclear na kayang sumire sa mundo, kumpara sa malakas na hukbong dagat ng Amerika, wala pa rin itong halaga. Gaya nga ng inaasahan, dumating din ang dapat dumating. Nakita ng radar ng submarino ang 2 submarino, at 16 na barkong pandigma na papalapit sa hangganan. Ligtas na lugar. Kasabay nito, ang istasyon ng babala sa isla ay nakita rin ng mahigit 20 barkong pandigma ng Amerika na darating sa hangganan sa loob ng 48 oras, para mas mahusay na harapin ang paparating na sitwasyon. Kapitan Marquez, agad mong ipag-utos na gamitin ang Trang. Bagong kagamitan, handa nang simulan ang prototype na Perseus. Nag-aalala si Vice Kapitan Sam. Sa isang banda, ang prototype at ang sistema ng submarino ay magkaugnay ng mahigpit. Kapag nagkaroon ng problema, ang submarino, ang tanging sandigan nila, ay magiging tambak ng kalawang. Sa kabilang banda, sa tingin niya, sa kasalukuyang sitwasyon, dapat agad na makipag-usap sa Washington. Alam ni Kapitan Marquez na hindi lang si Sam ang nag-iisip nito, kaya naman, ipinaliwanag niya ang kanyang intensyon sa lahat ng opisyal sa pamamagitan ng loudspeaker. Ipinaliwanag niya ang kanyang intensyon sa lahat ng opisyal. Si Kwan at ang mga sundalo, mga dating kasamahan natin, ngayon ay gusto tayong patayin. May pagkakataon tayong maghanap ng negosasyon para sa kapayapaan, pero kailangan muna nating ipakita sa kanila ang lakas natin. Dapat sabihin, naiintindihan pa rin ni Marquez ang ugaling nananakot ng mahina, natatakot sa malakas ng Washington. Pagkatapos ipasok ng mga tripulante ang password, ang sistema ng Perseus ay matagumpay na na-activate. Buti na lang, hindi ito nagdulot ng epekto na negatibo sa operasyon ng submarino sa istasyon ng babala sa isla. Gulat na tiningnan ni Grace ang radar. Ang Colorado ay tuluyang naglaho. Ang stealth system ay gumagana ng perpekto. Nagkakaroon ng kumpiyansa si Marquez. Alam na ang submarine na USS Illinois ang sumalakay sa kanila. Palibot-libot pa rin malapit sa border. Nagdesisyon si Marquez na punahan sila, buong puwersa sa posisyon ng laban. Maghandang turuan sila ng leksyon. Mabilis na napansin ng Illinois ang signal ng Colorado na nawawala. Agad na napagtanto ng kapitan ng Illinois na inactivate ni Marquez ang bagong sistema.
Agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na maging alerto. Dalawang malaking nuclear submarine ang papalapit sa isa't isa. Sa gitna ng nakamamatay na katahimikan, hindi natukoy ng Illinois ang lokasyon ng nagtatagong Colorado hanggang sa biglang sumulpot ang isang torpedo. Mula sa kadiliman, sumigaw ang kapitan ng Illinois ng utos para sa agarang pag-iwas. Ngunit sa ganitong kalapit na distansya, walang saysay ang lahat ng pagsisikap. Tumama sa target ang isang torpedo sa pagsasanay. Batid na natukoy na at nasa dehado, tahimik na bumaling ang Illinois at umalis. Ang unang harapang paghaharap ay nagtapos sa ganap na tagumpay para sa kampo ni Marquez. Ngunit simula pa lamang ito ng insidenteng nagpahiya sa Washington. Pakiramdam nila ay nawawala na sa kontrol ang sitwasyon. Isang submarine na may 48 cruise missiles, 17 nuclear Trident missiles na may kakayahang maging ganap na hindi nakikita. Pwede itong tahimik na lumitaw kahit saan sa mundo. Ang kapangyarihang iyon ang nagpapakaba sa Washington. Ang tanging magagawa nila sa ngayon ay patuloy na bigyan ng pressure ang asawa ni Sam. Umaasa silang makukumbinsi niya ang kanyang asawa na isuko ang barko. Samantala, si Marquez at ang grupo ng mga opisyal ay kababalik lang sa isla. Nagbabala ang radar na may nakitang kakaibang eroplano, lumalabag sa ligtas na lugar. Agad na iniutos ni Marquez na buksan ng submarino ang missile bay, isang malinaw na panakot. Kasabay nito, nagpadala rin ang aircraft carrier na USS Eisenhower ng fighter jet na F-18 para harangin ang eroplanong ito. Pagkatapos ng inspection, ito ay isang Boeing 747 na pampasaherong eroplano. Ipinaliwanag ng piloto na lumipad lang sila para bumalik, hindi nakalusot ang palpak na paliwanag na ito. Kay Marquez at Sam, hinala nila na posibleng isa itong sabuatan ng Washington na gumagamit ng mga sibilyang eroplano bilang takip para ibaba ang isang elite Delta Force team sa isla para magsagawa ng pagsalakay at sakupin ng barkong Colorado. Nagboluntaryo si Lieutenant Commander Sam na pangunahan ng isang team para harangin sila. Alam ni Marquez na ang pagharap ng mga ordinaryong mandaragat sa mga bihasang Delta Force ay parang pagpapakamatay. Ngunit wala na siyang ibang pagpipilian, kaya napilitan siyang pumayag. Narinig ni Grace ang usapan at nagpahayag ng kagustuhang sumama kay Sam sa misyon. Pareho nilang naiintindihan ang limitadong kakayahan ng mga tripulante. Para mapataas ang kanilang tsansa na magtagumpay, lumapit sila kay James King. Ang miyembro ng SEAL na nailigtas nila noon, nagtanong kung paano haharapin ang Special Forces ni James. Diretsong sinabi nito na hinahanap nila ang kanilang kamatayan. At pinaalis si Sam. Hindi sumuko si Grace, patuloy na kinumbinsi si James. Nilinaw na kahit gaano kaganda ang plano, walang silbi ito sa lakas ng kanilang pakikipaglaban. Dahil tinanggihan ni James, lumapit si Sam kay Sophie, isang empleyado ng NATO na nasa istasyon ng babala. Umaasa siyang maaaring maging gabay ang babaeng pamilyar sa lugar. Tumanggi rin si Sophie ng mismong oras na ito na tinawagan si Sam ng asawa niya, sa ilalim ng pangangasiwa ng Washington. Ipinasabi niya mula kay Washington na kung isusuko ni Sam ang barkong Colorado, ikaw at ang buong tripulante ay bibigyan ng amnestiya, maliban kay Kapitan Marquez. Nang marinig iyon, medyo nag-alangan si Sam. Ngunit biglang nagbago ang tono ni Christine at bumulong sa telepono. Sinabi kay Sam na huwag siyang maniniwala sa mga sinabi niya. Huwag kang maniwala sa pangako ng Washington, niloloko ka nila. Gusto ko lang malaman mo na mahal kita. Nakatayo si Marquez sa tabi niya. Puno ako ng pag-aalala na baka masuhulan si Sam. Sa harap ng mapanuring tingin ni Marquez, walang sinabi si Sam. Yumuko lang siya at nagpatuloy sa pag-aaral ng plano ng pag-ambus. Nang handa na ang lahat, pinangunahan ni Sam ang kanyang mga tauhan para maghanda ng umalis. Bago umalis, biglang sumulpot si Sophie at nagpahayag ng kanyang kagustuhang maging gabay nila. Tinitingnan ng may-ari ng bar sa isla ang paalis na grupo. Pinapayuhan niya si James na tulungan sila, pero hindi sumagot si James. Sa ilalim ng gabay ni Sophie, napili ng grupo ni Sam ang pwesto ng kanilang pag-ambus. Perpektong nasa daan kung saan tiyak na dadaan ang mga espesyal na puwersa. Tumawag si Marquez sa Washington para hilingin sa kanila na bawiin ang mga espesyal na puwersa. Itinanggi ng Washington na nagpadala sila ng anumang sundalo sa isla. Pagkatapos ay ibinaba ang telepono at hindi nagtagal, isang buong armadong espesyal na puwersa ang lumitaw sa gubat.
Nakatutok na ang mga kasamahan ni Sam at naghihintay na lang ng utos na magpaputok. Ngunit sa huling sandali, lumambat ang puso ni Sam. Lumabas siya sa pinagtataguan niya at sinubukang makipagnegosasyon. Sinabi niya na napapaligiran na sila at hindi dapat magpaputok ang mga Amerikano. Ang biglaang aksyon na ito ng mga Amerikano ay ikinagulat ng kalaban. Agad silang nakipag-ugnayan sa kanilang mga superior para humingi ng direktiba. Ang signal ng komunikasyon ay naantala, nagbabala sa pagharang at pagkuha. Isang nakakagulat na katotohanan ang nabunyag, ang kalaban ay hindi mga sundalong Amerikano, kundi ang espesyal na puwersa ng Spetsnaz ng Russia. Agad ipinaalam ni Kapitan Marcus ito kay Sam. Nang marinig ito, nataranta si Sam. Agad niyang pinasabog ang bambang, nakakabit na at sumigaw ng utos na umatras. Nagsimula ang matinding labanan, ngunit ang pagkakaiba sa lakas ay napakalaki. Sa maikling panahon, malaki na ang nawala sa grupo ni Sam. Mayroon pang ang nag-deserter at tumakas, na ikinagalit ni Grace dahil lalo silang nanghina. Ngayon, mas lalo silang nalalamangan. Napansin ni Sam na hindi maganda ang sitwasyon. Sinimulan niyang ayusin ang pag-address ng kanyang mga kasamahan. Sinubukan ni Grace na palakasin ang loob ng isang kasamahang natatakot sa tabi niya. Ngunit nawalan na siya ng pag-asa at ayaw gumalaw. Nakita ni Grace ang panganib, huminga siya ng malalim. Kinuha niya ang kanyang baril at lumabas sa pinagtataguan para magbigay ng suporta. Nang halos isuko na niya ang kanyang buhay, biglang umalingaw-ngaw ang mga tumpak na putok mula sa kung saan. Pinabagsak ang mga papalapit na sundalong Ruso. Si James, ang veteranong SEAL, sa wakas ay sumaklolo sa kanila. Bagamat nailigtas ang kanyang buhay sa pagkakataong ito, naiintindihan din ni AI na, kung haharapin niya ang tunay na puwersa ng Delta ng Amerika, ang kanyang pagkakataong mabuhay ay magiging napakaliit. Sa pagkakataong ito, hindi rin nagpapabeya si Kapitan Marquez. Sa pamamagitan ng maraming koneksyon sa matataas na opisyal ng Russia, hiniling niya na agad nilang bawiin ang mga espesyal na puwersa sa isla. Kung hindi, gagamit siya ng bombang nuclear para bombahin ang base militar ng anak niya. Kinumbinsi ng kalaban si Marquez na isuko ang submarino, kapalit ng proteksyon ng Russia, pero ginamit ni Marquez ang isang panloloko. Direkta niyang ikinonekta ang telepono ng Washington, at narinig ng Washington ang sinabi ng Russia. Agad itong nagalit at sinabing ito ay panloob na alitan ng Amerika. Ang biglaang pakikialam ng Russia ay katumbas ng pagdedeklara ng digmaan sa Amerika. Agad na natakot ang mga matataas na opisyal ng Russia at masunuryang binawi ang natitirang puwersa sa isla. Ang labanang ito ay nagtapos sa 5 patay, 3 sugatan, 1 nag-deserter. Ang nakakatuwa ay nabihag nila ang 2 espesyal na sundalo. Dahil sa pagtutol sa kapitan na magtatag ng sarili, ikinulong si Mandaragat Prosser. Tumingin sa mga taong bumalik, iginala ang mga mata at nakaisip na naman ng masama, kaya sumigaw ng malakas kay Kapitan Marquez. Kinu-question si Marquez kung bakit itinatago niya ang katotohanan na ang anak niya ay nabaril ng sarili nilang mga kasamahan. Pinapuna si Marquez sa paghahalo ng personal at trabaho. Inaakay ang mga kasamahan sa walang patutunguhan. Sinasamantala ang tiwala ng mga kasamahan sa kanya. Sadyang niloloko ang lahat para kalabanin si Washington. Sa madaling salita, gusto niyang maghayganti sa lipunan. Si Marquez naman ay kalmadong sinabi na hindi niya kailangang maghasik ng pagkakabaha-bahagi doon. Kilala ng lahat ang pagkatao ni Marquez. Pagkatapos, nilapitan ni Sam si Marquez na nagdadalamhati. Ipinahayag niya ang kanyang pag-unawa at suporta sa ginawa ng kapitan. Ang taos-pusong pagpapatibay ay nakatulong kay Marquez na makabangon. Silang tatlo ay tumingin sa watawat ng Amerika na winawagayway at sa submarino. Ang Colorado ay nakadaong sa malayo, puno ng pag-asa para sa isang araw na mapawalang sala. Ang sitwasyon sa isla ay lalong nagiging komplikado. Isang grupo ng mga sundalong Amerikanong Navy ang hayagang nagnanakaw ng mga supply mula sa mga lokal. Buti na lang at napapanahon ang pagdating ni Sam at nalutas ang insidente. Sigurado si Sam na ang aksyon na ito ay palihim na inutusan ni Prosser. Pero ang senyales sa likod nito ay nagdulot sa kanya ng pag-aalala. Ang presyon mula sa Washington ay lalong nagpataas ng tensyon sa pagitan ng mga tripulante at ng mga taga-isla. 3 tripulante ang misteryosong nawala. Sa mismong oras na ito, nakipag-ugnayan ang Washington sa isang eksperto. Ang kanilang negosasyon ay dumiretso sa punto, gamit ang nalalapit na libing ng anak ni Marquez, na namatay bago pa man ang mga pangyayaring ito, para takutin si Marquez at ang kanyang mga tripulante na sumuko ng walang kondisyon. Si Marquez, syempre, ay tumanggi. Ang kapalit ay ang hukbong Amerikano, isagawa ang ganap na pagkubkob sa isla.
Pakinggan si Sam na mag-ulat tungkol sa kaguluhan ng mga sundalo. Napagtanto ni na Marcus at Sam na kailangang patatagin ang loob. Nagpasya silang hanapin si Prosser para makipag-usap. Sinabi ni Marcus na kahit magkaiba ang kanilang paninindigan, mayroon silang iisang layunin, ang maiuwi ng ligtas ang mga mandaragat. Magpapadala ang Washington ng mga tao para makipag-usap. Kung gusto nating mabuhay, hindi dapat mag-alinlangan ang ating mga tauhan. Iminungkahi niya kay Prosser na isantabi muna ang kanyang mga pagtatangi at tumulong sa paghahanap sa 3 nawawalang mandaragat. Nag-isip si Prosser at saka pumayag. Binalaan ni Sam si Prosser na babantayan niya ito. Inilabas ni Prosser ang ilang mga tauhan niyang nanggugulo mula sa kulungan. Nakita ni James King at ng isang grupo ng mga lokal na siga, na pinalaya si Prosser at itinuloy ang isang natigil na postahan. Isang siga ang pumusta gamit ang kanyang relo. Napansin ni James na relo iyon ng isang mandaragat. Agad niyang ipinaalam ito kay Grace, sinasabing nakuha ang relo mula sa mga siga, dahil malapit ng tuluyang harangin ng hukbong Amerikano ang karagatan. Nagpadala ang NATO ng tao para sunduin si Sophie para umatras. Hinanap ni Sam si Sophie, para hilingin sa kanya na maging tagapamagitan para makipag-ugnayan kay Julian, ang mga lider ng mga gangster sa isla para bawiin ang 3 nawawalang mandaragat. Matagal nang lihim na iniibig ni Julian si Sophie. Masayang tinanggap ni Sophie ang alok niya. Sa mga oras na ito, si Julian ay nasa kanyang base. Tinuturuan ang 3 dinukot na mandaragat. Sinabi niya na hindi siya isang magnanakaw. Isa lamang siyang taong may boses sa isla na tumutulong sa mga taga-baryo na lutasin ang mga problema. Pinagalitan niya si Marcus dahil hindi marunong makisama, pumunta sa isla nang hindi bomb-abati, magbayad ng proteksyon. Sinabi niya na may isang residente sa isla na lumapit sa kanya, para bawiin ang hustisya dahil ang anak nila ay tinamaan ng ligaw na bala. Sa gitna ng labanan sa mga sundalong Ruso, pinatay siya nito at gusto niyang pagbayarin ang isa sa 3 mandaragat. Pinigilan siya ng babaeng sundalo sa grupo at humiling na makausap ng pribado si Julian. Pagkalipas ng 5 minuto, pinalaya siya. Nagtataka ang dalawa pa, hindi nila maintindihan ang nangyari. Kasabay nito, si Kapitan Marcus, sa gabay ni Sophie, ay natagpuan ang base ni Julian. Nang makita ni Sophie na personal na pumunta si Marcus para makita si Julian, medyo nasiyahan siya. Sa panlabas, magalang silang dalawa, ngunit palihim silang naglalabanan. Nang ipaliwanag ni Marcus ang kanyang layunin, itinuro ni Julian ang mga taong nagtitipon sa bakuran. Binabanggit ang 15 taong gulang na batang namatay sa kabaong. Ipinapahiwatig na ang pagdating ni Marcus at ng kanyang mga tauhan ay sumire sa katahimikan ng isla at siya ang tunay na may-ari dito. Nagpahayag ng panghihinayang si Marcus ngunit iginiit na hindi na dapat magkaroon ng karagdagang alitan. Dahil kung magkakaharap talaga sila, hindi kalaban si Julian. Sumagot si Julian na hindi niya kayang labanan ang kanilang mga armas. Ngunit nakikinig sa kanya ang mga tao sa isla. Nagbigay ng kahilingan dahil kay Marcus at sa kanyang mga tauhan kaya nakakordon ang isla. Hindi makadaong ang isang barko niya, kaya naantala ang negosyo niya. Kailangan daw tulungan siya ni Marcus na mabawi ang kargamento bago siya tumulong maghanap. Pumayag si Marcus. Sinabi pa ni Julian na pansamantala niyang pipigilan ang mga tao. Pero bago sumikat ang araw bukas, gusto niyang makita ang kargamento niya. Sabi ni Marcus, masyadong maikli ang oras. Mayabang na sumagot si Julian. Bakit hindi mo inasikaso ng mas maaga? Nang gabing iyon, kinailangan ni Marcus at ng kanyang mga tripulante na gamitin ang submarino ng Colorado para isagawa ang hindi nila gustong smuggling. Naging maayos ang pagpunta namin, pero noong pabalik na kami para kunin ang kargamento, biglang nagkaproblema ang Perseus system at nasira ang navigation. Para maiwasang matuklasan ng mga destroyer ng Amerika, iniutos ni Marcus na lumubog ang submarino sa limitadong lalim at gumalaw ng dahan-dahan. Swerte nilang naiwasan ang unang pagkakadiskubre. Nagbagsak lang ang mga destroyer ng ilang depth charge para magmanman. Walang nasira, pero may isang mandaragat na nagpabeya at nahulog ang flashlight. Ang mahinang ilaw sa kailaliman ng dagat ang nagturo sa kanilang lokasyon. 4 na destroyer ng Amerika ang agad nagbagsak ng depth charge sa lugar na iyon. Sunod-sunod na malalakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw malapit sa submarino. Nawalan ng direksyon, ang barko ay parang isang bulag na balyina na gumagala ng walang katiyakan sa dilim. Sa kabutihang palad, nakaligtas sila sa atake ng napakalapit. Muli silang napadpad sa isang mapanganib na malalim na kanal sa dagat, dahil sa kaalaman ni Sophie sa lugar ng dagat sa paligid. Hakbang-hakbang niya silang ginabayan palabas ng panganib. Ngunit nang bumalik sila,
Sumikat na ang araw, lampas na sa napagkasundo ang oras. Galit na nagpa siya si Julian na isakatuparan ng kanyang banta ng buhay kapalit ng buhay. Pinapili niya sa 3 mandaragat kung sino ang dapat mamatay. Mariing tumanggi ang babaeng sundalo, duwag daw ang isa pang mandaragat, itinuro ang natitirang kasamahan, at kinaladkad palabas ang sawimpalad na mandaragat. Ilang putok ng baril ang umalingaw-ngaw, isa na naman ang nawala sa kanila. Nang dalhin ni Marcus ang paninda para ipalit, 2 mandaragat na lang ang natira. Kinwestiyon ni Marcus si Julian kung bakit kulang ng isa. Malamig na sagot ni Julian, huli na kayo, ituring nyo na lang na tubo yun. Nagalit si Marcus, pero sa sitwasyon nila, kung susugod sila, dadanak lang ang dugo. Napilitan siyang magpigil at umalis kasama ang 2. Pabalik sa istasyon, nagpapasalamat si Sam kay Sophie sa pananatili at pagtulong. Galit na sumugod si Prosser at binato kay Sam ang isang baril. Inaaya niya itong sumama sa paghahanap kay Julian para maghiganti. Naghahanda na silang 2 na pamunuan ng grupo nang dumating si Marcus. Kinumpirma ni Sam ang balita tungkol sa pagkamatay ng kanilang kasamahan at agad na gustong sumama kay Prosser para maghiganti. Agad na pinigilan siya ni Marcus. Ipinaliwanag niya na hindi nila maaaring sabay-sabay kalabanin ang hukbong dagat ng Amerika at makipaglaban sa mga kriminal ni Julian. Ang taong matagal nang nag-uper-ate dito at may suporta ng mga tao. Ang isang labanan ay magdudulot sa kanila ng malaking pagkalugi. Ang apurahang bagay ngayon ay humanap ng paraan para linisin ang ating pangalan. Iuwi ng ligtas ang natitirang mga mandaragat. Ang paghihiganti ay dapat pag-isipang mabuti. Sabihin mo kay Sam na magtiwala sa akin. Ang galit na ito ay dapat ipaghiganti, ngunit hindi pa ngayon. Idinaos ang libing ng kawawang bata. Nakita ni na Marcus at Sam si Julian na may mapagtagumpay na mukha sa karamihan. Si Tang ay tahimik na nanumpa na iuwi ang natitirang mga tao. Habang hinihigpitan ni Washington ang pagkubkob, ang moral ng mga mandaragat ay lalong nagiging hindi matatag. Palaging nagkakaroon ng alitan. Buti na lang at si Prosser, sa kanyang kredibilidad, ay palaging namamagitan. Napigilan niya ang mas malalang gulo. Bigla na lang, nakatanggap si Marcus ng fax mula sa Washington. Hindi ito imbitasyon sa negosasyon, kundi isang hatol. Sina Marcus at Sam ay kinasuhan ng pagtataksil, kasama na ang pag-organisa at pagpapadala ng gawaing terorista. Muli, ipinapakita nito ang tunay na kulay, ang pagiging traidor at walang awang mga nasa kapangyarihan sa Washington. Pinag-uusapan ni na Marcus, Sam, at Grace ang sitwasyon. Tapos biglang sumigaw si Grace, mag-ingat, baril. Mabilis na rumesponde si Sam at sumugod sa direksyon ng putok. Dahil sa babala, hindi tinamaan ng bala si Marcus at ang iba pa. Matapos ang maikling habulan, nahuli ni Sam ang lalaking bumaril. Nakakagulat, isa pala siyang mandaragat sa barko. Ipinahayag niya na sumusunod lang siya sa utos. Ayon sa utos ng kanyang superior, hindi na raw kapitan si Marcus, kundi isa na raw siyang traidor. Sinubukan ni Sam na tanungin kung sino ang nag-utos, pero matigas ang ulo ng mandaragat. Kaya humanap si Sam ng ibang paraan para tanungin ang mga tauhan ng komunikasyon kung mayroon silang nakitang anumang kakaibang impormasyon kamakailan. Nakakita sila ng isang video mula sa Ministro ng Depensa, kung saan ipinahayag niya sa publiko na sina Marcus at Sam ay mga puwersang kaaway, at ang sinumang mandaragat ay may karapatang gumamit ng dahas para wakasan ang kanilang kontrol sa isla, subukang bawiin o wasakin ang barkong Colorado. Ang karagdagang investigasyon ay nagpapakita na 5 mandaragat lamang ang nakatanggap ng video na ito. Iminungkahi ni Grace na ihiwalay at tanungin ang 5 taong ito. Pero tumanggi si Marcus, sabi niya maaari niyang hingin ang kanilang opinyon. Pero hindi na kailangang ihiwalay dahil ang pagsunod sa utos ay hindi nila kasalanan. Nag-aalala sina Grace at Sam para sa kaligtasan ni Marcus. Pinayuhan nila itong huwag munang sumakay sa submarino, pero determinado si Marcus na ituloy ang plano. Gusto niyang samantalahin ang pagkakataong ito para ipakita ang kanyang paninindigan sa nakatakdang pagsasanay. Kahit gaano pa magpumilit ang Washington, hindi siya natatakot. Naging maayos ang pagsasanay. Labis na nasiyahan si Marcus sa ipinakita ni Grace. Pero pagkatapos ng pagsasanay, may nangyaring insidente. Isang mandaragat ang biglang sumugod sa silid-utusan. Inutusan siya ni Marcus na umalis, pero hindi kumibo ang mandaragat. Naglabas siya ng granada, nagdeklara na sasakupin ang submarino, at humiling na baguhin ang ruta para sumuko sa autoridad ng hukbong dagat ng Amerika. Sinubukan ni Marcus na pakalmeyan ng mandaragat habang inuutusan ang mga hindi kasali na umalis sa silid-utusan.
Nalaman ni Sam ang balita, agad na nag-armas ng isang grupo ng mga mandaragat, at nagtungo sa silid-utusan. Sumigaw ang rebeldeng mandaragat ng kanyang layunin, nabawiin ang barko para sa bansa. Mahina hong ipinaliwanag ni Marquez na hindi sila mga kaaway, na itinayo ang kanilang bansa sa diwa ng pakikibaka at kapag nanganganib ang pambansang interes, mayroon silang moral na obligasyon na tumindig at hamanin ang awtoridad. Ngunit ang mandaragat na binrainwash ng Washington ay hindi pinansin ang sinabi ni Marquez. Sa pamamagitan ng kanyang husay sa pagsasalita at pagtukoy sa patuloy na pag-uudyok mula sa Washington, unti-unting napagtanto ng mandaragat ang tunay na kulay ng gobyerno. Sinamantala ni Marquez ang pagkakataon at kinuha ang granada mula sa kanya. Matagumpay na naayos ang kaguluhan pagkatapos ng maraming pagtatangka na nabigo. Ipinadala mismo ng Washington ang kalihim ng depensa sa isla para makipag-usap, pero nang kasisimula pa lang ng talumpati niya, isa pang sabwatan ang pinasimulan. Ang barkong Colorado ay nagkukumpuni ng radar malapit sa ibabaw ng tubig, nang biglang matuklasan ang 3 nuclear submarine ng Amerika na lumalabag sa hangganan ng lugar. Diretso silang patungo sa kanila. Mabilis mag-isip si Grace. Agad niyang inutusan ang submarine na sumisid agad. Si Sophie sa istasyon ng babala ay nagmadaling ipaalam kay James, na nasa labas at nagkukumpuni ng kagamitan, naputulin agad ang koneksyon, para hindi siya mahayla pababa sa kailaliman ng dagat pagkatapos sumisid ang submarino. Si James ay umaasa na lamang sa natitirang kaunting oxygen. Kumapit malapit sa radar array, naghihintay na masagip. Nakita ni Grace na paubos na ang oxygen ni James, at ang 3 submarino ng kalaban ay walang senyales ng pag-atres. Binalewala ni Grace ang pagdududa ni Chief Petty Officer Prosser. Inutusan niyang umahan ang submarino sa lalim ng pagpapaputok ng torpedo. Nagdesisyon siyang harapin ang 3 submarino ng kalaban ng mag-isa, para mapilitan silang umatras. Mabilis na narating ng Colorado ang lalim ng pakikipaglaban. Agad na nag-utos si Grace na buksan ang torpedo bay. Maghanda para sa atake. 3 torpedo ang bumulusok na parang galit na mga balyena. Kasabay nito, natuklasan nila na nagpakawala rin ng torpedo ang kalaban patungo sa kanila. Sa mismong sandali na sumabog ang mga torpedo nila malapit sa barko ng kalaban. Ang impact ay lumikha ng isang makapal na ulap ng usok sa ilalim ng tubig. Sinamantala ni Grace ang pagkakataon at minaniobra ang submarino sa loob ng ulap ng usok para magtago. Matagumpay na nakaiwas sa mga humahabol na torpedo. Pagkatapos, nag-utos siya na ilabas ang lahat ng tubig sa ballast tank. Itaas ang submarino sa lalim kung saan maaaring ilunsad ang mga nuclear missile na Trident. Ipinapakita ng radar na tahimik pa ring nagtatago ang kalaban malapit doon. Nang walang pag-aalinlangan, iniutos ni Grace na buksan ang mga silid ng paglulunsad ng 4 na nuclear missile. Ginamit niya ang high-frequency communication system. Sumigaw siya ng diretso sa panig ng mga Amerikano. 4 na nuclear missile ang nakatutok sa Washington. Handa nang ilunsad anumang oras. Umalis sa ligtas na lugar na 200 milya agad-agad. Ang mapagpasyang aksyon na ito na natutunan mula kay Marquez ay matagumpay na nalutas ang panganib. Kahit si Prosser, na laging nagdududa sa kanya, ay lihim na humanga, kung ang labanan sa ilalim ng tubig ay labanan ng lakas. Ang negosasyon sa Pampang ay isang matinding labanan ng isip. Pagdating ni Ministro Curry, nagpakita siya ng mapagmataas na ugali. Tinawag si Marquez at ang kanyang mga tripulante na mga rebelde. Itinuro niya na pinahihigpit ng Washington ang pagkubkob, at naguguluhan ang mga sundalo sa ilalim niya. Malapit na ang tag-ulan, na nagpapahirap sa mga kondisyon ng pamumuhay. Mas mabuting sumuko na lang sa paglaban sa hindi magandang ugali ni Curry. Hindi na matiis ni Sam ang kanyang naririnig at nagtanong siya. Talaga bang nakikipagnegosasyon si Curry? Sumagot si Curry na hindi sila dumating para makipagkasundo, na para lutasin ang problema nila. Ipinagmamalaki niya ang tulong niya sa kanila sa Kongreso, matapos nilang bombahin ang inang bayan. Galit na sumagot si Sam na Washington, ang unang sumalakay sa kanila. Sinabi naman ni Curry na sinuwi nila ang utos. Nagkaroon ng mainiitang pagtatalo ang dalawang panig, hanggang sa nagbigay ng solusyon si Curry. Idineklara ang kasong pagtataksil. Inanunsyo ng kanyang babaeng katulong na lahat ng opisyal at sundalo na naroroon sa command center ng submarino. Noong araw na iyon ay lilitisin sa military court. Ang iba ay haharap sa 7 taong pagkakakulong. Hindi pa nga nakontento si Cory, idinamay pa niya ang yumaong anak ni Marquez. Para gipitin si Kapitan Marquez, hindi na nakapagpigil si Kapitan. Hinampes niya ang mesa, tumayo, sinunggaban ng kwelyo at sinigawan siya. Akala mo ba dahil tahimik ako kanina, madali na akong takutin?
Washington pa nga binomba ko, ikaw pa kaya ang katatakutan ko. Kung babanggitin mo ulit ang anak ko, humanda ka, baka hindi ka na makabalik. Hindi ako katulad ng mga politiko sa Washington. Tumindi ang tensyon. Agad na umawat si Sam para maayos ang sitwasyon. Nang makitang malungkot na umalis si Marcus, bumaling ang babaeng assistant kay Sam at sinubukang paghiwalayin silang dalawa. Hindi pinansin ni Sam at hinabol si Marcus. Sinabi niya na ang grupo ni Curry, ang tanging pag-asa para makabalik ng ligtas sa bahay ang mahigit 100 tripulante. Taos-pusong hiniling ni Sam kay Marcus na magpakumbaba at tanggapin ang paratang ng pagtataksil sa bayan. Kahit makulong ng ilang taon, basta't ligtas ang mga tauhan niya. Naiintindihan ni Sam na mahalaga kay Marcus ang kanyang dangal, at may utang na paliwanag sa kanila ang Washington. Ngunit hindi sila pinapayagan ng kasalukuyang sitwasyon na hingin iyon. Ang totoo, kailangan lang ni Marcus na magpakita ng kaunting magandang loob ang Washington, para bumalik ang dalawang panig sa negosasyon. Tinutukan ni Marcus ang kahinaan ng Washington. Hinihiling na ang lahat ng paglilitis ay dapat dinggin sa publiko sa isang korte sibil at ang buong tripulante ay dapat mapawalang sala. Ito ay halos katumbas ng paglalantad ng mga krimen ng Washington. Sa publiko, agad tumanggi si Curry. Inilabas ni Marcus ang kanyang trump card. Hawak niya ang ebidensya ng buong sabuatan, kasama ang mga detalye ng lihim na misyon ng SEAL Team. Sa Pakistan, kung hindi papayag ang Washington, ilalantad niya sa media ang miyembro ng SEAL. Nag-atras si Curry pagkatapos makipag-usap sa kanyang mga katulong, pumayag siya. Ang mga tripulante at mababang ranggong opisyal ay pinawalang sala, ngunit kailangang isauli ni Marcus ang submarino at ang miyembro ng SEAL. Kasabay nito, kailangang aminin ni Marcus at Sam ang kasalanan at ikulong ng palihim sa loob ng 2 taon. Nag-isip si Marcus at pagkatapos ay tahasang tinanggihan ang kahilingang litisin sa publiko. Muling nabigo ang negosasyon. Sa pagkakataong ito hindi na nakatiis si Sam. Tumayo siya at pinuna si Marcus sa pagiging makasarili dahil sa kanyang tinatawag na katotohanan. Gusto niyang isama ang mahigit 100 katao sa kamatayan kasama ang Washington. Nagagalit si Marcus, hindi ako naiintindihan ng iba. Ikaw pa kaya, bakit kailangan kong magpumilit? Hindi ba't gusto ko lang ipaglaban ang hustisya para sa lahat? Pinutol ni Ministro Curry ang usapan at bumaling kay Sam para ay surrender ang submarine. Kapalit nito, sisiguraduhin niyang si Sam at ang kanyang asawa ay hindi makukulong. Nag-isip si Sam at pumayag na makipagnegosasyon, pansamantalang itinigil ang usapan. Pagkaalis ng grupo ni Curry, ibinunyag ni Marcus ang plano ni Sam. Nagpanggap na nagkakawatak-watak para paniwalaan ni Curry na naghiwalay na sila. Mula noon, tinanggap niya ang kanilang kahilingan. Tamang-tama, bumalik si Curry at binato kay Sam ang isang utos ng amnestiya. Idiniin niya na dapat itong itago ng lubos. Nagbago rin si Marcus ng kanyang ugali, nagpapakitang tinatanggap niya ang mga kondisyong ibinigay ni Curry kanina. Akala nila na malapit nang matapos ng maayos ang negosasyon, biglang pinunit ng babaeng katulong ni Curry ang kasunduan. Ipinahayag niya na kinakansela ang negosasyon. Nagulat ang lahat, lumabas na kitatanggap lang niya ng balita mula sa hukbong dagat. Naniniwala sila na kaya nilang direktang palubugin ang barkong Colorado, kaya hindi na kailangan ng negosasyon. Natakot si General Shepard, ang ama ni Grace, nang marinig niya iyon. Ang anak mo ay nasa submarino, para mo na ring tinatabasan ang sarili mong daan pabalik. Inagaw ni General Shepard ang baril ng sundalong nakatayo sa tabi niya. Pinaputukan niya ng sunod-sunod ang babaeng assistant habang nag-aagawan sila ng sundalo. Pumutok ka ulit at tinamaan si Secretary Curry. Agad namang kinontrol ni Sam ang sitwasyon. Para maiwasan ang paglala ng gulo, inescort ng mga SEAL si Curry at ang iba pa para umatras. Pero bago sumakay, nagmatigas pa rin si Curry at nag-utos na paputukan. Ang pangyayaring ito ang nagtulak kay Grace na utusan ang submarino, na gumamit ng 4 na Trident missiles para baliktarin ang sitwasyon. Bago nito, si James na naipit sa ilalim ng dagat ay maswerteng nailigtas ng submarine sa tamang oras. Pagkatapos ng labanang ito, lubusan ng nakuha ni Grace ang tiwala ng mga opisyal at mga sundalo sa barko. Habang tinitingnan ang mga barkong pandigma ng Amerika sa malayo, nag-aalala si Sam tungkol sa magiging resulta. Pero kalmadong sinabi ni Marcus na si Curry ay siguradong itatago ang pangyayaring ito na parang walang nangyari. Nang bumagsak ang negosasyon sa Washington, napagtanto ni Marcus na ang ugat ng problema ay nasa grupo ng SEAL, na kanilang nailigtas.
Pero nang tanungin niya si James tungkol sa misyon sa Pakistan, binanggit naman ni James ang tungkol sa pagbomba ni Marcus ng nuclear para pag-alitan sila bilang mga traidor. Umalis sina Marcus at Sam sa ospital nang walang nakukuha, pero ang ugali ni James at ang ekspresyon ng ministro Curry kanina ay lalong nagpatibay sa hinala nila na ang mga SEAL ay may itinatago. Pumunta sila sa istasyon ng babala para panoorin ulit ang video ng negosasyon para maghanap ng mga pahiwatig. Pero ipinakita ni Kendall, ang teknikal na empleyado sa istasyon, kay Sam ang mga pribadong litrato ng asawa niya at ng matalik niyang kaibigan. Nagalit si Sam at akmang susuntukin si Kendall pero pinigilan siya ni Marcus. Nagpanggap si Kendall na walang alam at hindi mahanap ang video kaya nawalan ng pasensya si Sam at sinunggaban ang kwelyo niya. Biglang itinulak ni Kendall ang server, kumilos ng kakaiba, at ang sumunod na pagpapakita ng sakit ni Kendall ang nagpaalam sa lahat na mayroong hindi pangkaraniwan. Kasabay nito, sina James at Tani, ang may-ari ng bar, ay malapit sa bangin. Bigla na lamang nagkaroon ng halusinasyon si Tani at naglakad patungo sa gilid ng bangin. Napigilan siya ni James sa tamang oras. Pagkatapos noon, nakita ni James ang isang grupo ng mga speedboat na papalapit sa isla. Sa istasyon ng babala, si Chief Petty Officer Prosser, batay sa kanyang karanasan at sa ekspresyon ni Kendall, ay hinusgahan na sila ay nalasan ng BZ, isang uri ng neurotoxin na binuo ng militar ng Amerika, nagdudulot ng halusinasyon, pansamantalang pagkawala ng memorya, at sa huli, coma. Hindi nakamamatay ang gamot, pero tumatagal ang epekto nito ng 8 oras. Ang tanging panlunas ay ang pag-iniksyon ng adrenaline. Ayon kay Marcus, ito ay isang koordinadong atake ng Washington para maparalisa ang lahat sa pamamagitan ng paglason sa pinagkukunan ng tubig para masiguro ang kaligtasan ng submarino. Hahatiin ni Marcus ang kanyang mga tauhan. Kasama niya sina Grace at Prosser para ilayo ang submarino sa malalim na dagat. Mananatili si Sam sa isla para hanapin ang panlunas at iligtas ang mga natitira. Umalis na ang submarino sa isla, pero nang ipag-utos ni Marcus na iturok ang panlunas sa mga tripulante, isang babaeng opisyal ang nagulat na nawawala ang lahat ng adrenaline. Sa barko ay ninakaw ng AI na iyon. Agad na nag-utos si Marcus ng agarang paglubog. Naghanda silang harapin ang kaguluhan. Sa isla, nakita ni Sam ang nakakakilabot na eksena ng kaguluhan. Ang mga tao at marino ay nakahandusay sa lahat ng dako. Nagsimula rin siyang makakita ng mga ilusyon. Nakikita ang kanyang asawa at matalik na kaibigan. Isang marinong dumadaan ang humila sa kanya pabalik sa realidad. Tumakbo si Sam patungo sa ospital sa loob ng submarino. Sina Marcus at Grace na lang ang gising. Natuklasan nila na nasusunog ang compartment ng makina numero 1. Para iligtas ang mga tripulante, sinabi ni Marcus kay Grace na pansamantalang isara ang balbula ng oxygen habang siya ay mag-isang papatay ng apoy. Pero bago pa man siya makarating, nakita rin ni Marcus ang ilusyon. Nakita niya ang kanyang anak na namatay noong bata pa, sumusunod sa anino papunta sa control room at pagkatapos ay nawalan ng malay. Nakarating si Sam sa ospital at nakita ang bangkay ng 2 miyembro ng SEAL. Muli siyang nakakita ng ilusyon tungkol sa kanyang asawa nang balak na niyang hanapin ang panlunas. Natuklasan niya na may iba pang tao sa loob ng kwarto, isang lalaking hindi niya kilala. Bigla na lang, sinabi ni Hopper, isang mandaragat sa barko, na ang 2 SEAL ay namatay dahil sa away. Nagduda si Sam pero nagtiwala muna. Alam niyang wala ng adrenaline sa ospital. Magkasama silang bumalik sa istasyon ng babala. Nailigtas ni Hopper si Sophie na nahihimbing. Nakita ni Sam ang mga bakas ng iniksyon sa braso ni Sophie at ang mga armas ng Hopper na nakatago sa kanya. Napansin niya ang kaina-hinalang bagay at tinanong niya ang pagkakakilanlan ng Hopper, at nagpakita ng pagkakamali ang kalaban. Biglang umatake si Sam, kinontrol at tinalian ang Hopper. Kahit anong pilit niya, walang sinabi ang Hopper. Nagdesisyon si Sam na pumunta sa lugar ng pinagmumulan ng tubig para mag-inspeksyon. Nakita niya ang wasak na tanawin, lahat ay nahimatay lamang. Pagbalik niya, nakita ni Sam si Julian na nagtatangkang tumakas. Tinatanong ni Sam kung bakit nalasan ang lahat pero normal si Julian. Napansin ni Sam ang bakas ng dugo sa sapatos ni Julian kaya pumunta siya sa ospital para magpa-check. Pagkatapos, tinambangan siya ni Julian gamit ang stun gun. Pagkagising niya, nakita ni Sam si James. Hindi tinabla ng lason si James dahil uminom siya ng stimulant bago pa man. Nang makita nila ang kaina-hinalang senyales, nagdesisyon silang magtulungan. Pumunta sila sa istasyon ng babala at natuklasan nilang mga sundalo pala, mga Amerikanong espesyal na puwersa o mga mersenaryo. Sinakop nila ang lugar.
Naroon din si Julian. Iniinteroga nila ang natitirang miyembro ng SEAL para makuha ang video recording ng misyon sa Pakistan. Kasabay nito, pinipilit nila si Sophie na ayusin ang sistema ng komunikasyon para makapag-report sa Washington. Niloko ni Sophie sila na kailangan niyang bumaba para i-restart ang power. Sumunod si James at pinatay ang nagpapanggap na gwardiya na si Sam. Bumalik ang mga sundalo kasama si Sophie sa control room. Nagpanggap si Sophie na inaayos ang sistema at nagtago sa likod. Sumugod sina Sam at James at pinatay ang mga sundalo. Sinamantala ni Julian ang kaguluhan at binaril ang commander ng kalaban. Nakiusap si Sophie na patawarin si Julian. Inamin ni Julian na nilason niya ang tubig ayon sa utos ng mga sundalo. Ipinangako nila na basta't maparalisa ang mga tripulante, para mapatakbo nila ang submarino, magiging maayos ang lahat, nang walang pagdanak ng dugo at mababawi ni Julian ang kontrol sa isla. Malinaw na niloko siya. Pinalaya ni Sam at James si Julian sa pakiusap ni Sophie. Nag-aalala tungkol sa submarino, agad na tinawagan ni Sam si Marquez. Sa submarino naman, nagising si Marquez at nakitang patay na ang apoy at gumagana na ang sistema ng oxygen. Nagmadali siya sa control room at natanggap ang tawag ni Sam. Matapos pag-usapan ang sitwasyon, bumalik ang submarino sa isla. Habang naghahanda para lumunsad, gulat na natuklasan ni Marquez na ang susi para magpakawala ng nuclear missile na nakasabit sa kanyang leeg ay nawawala. Ibig sabihin, wala na silang kakayahang manakot. Washington, Marquez. At napag-usapan ni Sam na siguradong may especially iya sa barko. Ang pangunahing prioridad ay mahanap muli ang susi. Bago pa makaganti ang Washington, ang especially iya ay itong babaeng sundalo. Palihim niyang ibinaon ang susi sa ilalim ng isang puno sa gubat. Nagdulot ng kaguluhan sa mga tripulante ang pagkawala ng susi. Kinapkapan ng mga opisyal, kasama si Grace. Pero walang resulta. Inutusan ni Marquez si Prosser. Suriin ang gamit ng mga mandaragat na naka-CA. Nang araw na iyon, natuklasan ni Prosser na nagtatago ng harina ang isang mandaragat. Binili mula sa mga siga-siga ni Julian. Nagalit si Prosser at pinuntahan ang siga-sigang nagbebenta ng harina. Binalaan, pero binaliwala siya nito. Kinabukasan, nahuli ulit ni Prosser na nagbebenta ito ng harina. Kaya nagalit siya at sinugod ito. Hindi niya mahanap ang susi. Dinala ni Marquez ang kanyang mga tauhan sa base ni Julian at ginamit ang cruise missile para takutin at pilitin siyang isumbong ang magnanakaw. Galit na si Julian dahil binugbog ang kanyang mga tauhan. At dahil tinakat siya ni Marquez tungkol sa barkong kargamento, nagdesisyon siyang gumanti. Nang gabing iyon, nagdao si Marquez ng isang salo-salo para manood ng football. Nag-inom sila para maibsan ang tensyon habang nagkakasiyahan. Isang kotse ang humarurot, itinapon ng isang impormante sa lupa, at tumakas. Sa katawan niya ay nakakabit ang isang Cradong time bomb na may nakasulat na cruise missile. Bilang tugon, kalmadong na-defuse ni Julian, James at Grace ang bomba. Nagngalit si Marquez at dinala ang kanyang mga tauhan para hanapin si Julian. Itinuro naman ni Julian ang isang lalaki. Sinabi niyang iyon daw ang dumukot. Inamin ng lalaki. Ibinigay ni Marquez ang baril sa isang sundalo. Binaril ng sundalong ito ang dumukot sa lugar. Pinagbawalan ni Marquez si Julian na gumawa pa ng gulo, pero hindi natakot si Julian. Kinabukasan, dinukot niya si Prosser at pinahirapan ito. Biglang nagmungkahi si Washington na papuntahin ang pamilya ng mga tripulante sa isla. Nagduda si Marquez, pero pumayag pa rin siya para mapanatag ang kalooban ng mga sundalo. Isang barkong kargado ng mga kamag-anak ang patungo sa isla. Sinusundan ito ng isang sikretong submarino. Nang malapit ng dumaong ang barko, nakita ng radar ang kakaibang submarino. Agad-agad, ang mga armadong sundalo na nagpapanggap na sundalong Pakistani, sumugod sa barko, nagpaputok ng baril, nagdulot ng gulo, at banihag ang lahat. Isang opisyal ng Pakistan ang kumontak kay Marquez at hiniling sa kanya na magpakawala ng missile na Trident sa India, para tulungan ang Pakistan laban sa mga sumasalakay, kung hindi kada 30 minuto ay papatayin ng isang bihag. Napansin ng isang mamamahayag sa barko ang asawa ni Sam Christian. Sinubukan niyang itago ang kanyang pagkakakilanlan, pero hindi nagtagumpay. Kinontak ni Marquez ang Washington at hiniling na magbigay ng presyon sa India. Pero tumanggi si Curry na tumulong maliban sa pagpapadala ng mga sundalo para sumagip. Si James ang nanguna sa mga SEAL na palihim na pumasok sa barkong pangkalakal. Sinubukan ni Marquez na magpatagal sa pamamagitan ng pagsisinungaling na pumayag na ang Washington na magbigay ng presyon. Pero hindi naniniwala ang mga opisyal ng Pakistan na kailangan nilang makita ang pagpapaputok ng missile.
Inutusan ni Marcus si Grace na maghanda para sa pagpapaputok. Napansin ng opisyal na kulang si Marcus ng isang susi. Ginamit ni Marcus ang nag-iisang susi para makipagnegosasyon na palayain ang kalahati ng mga bihag. Pumayag ang opisyal, pero hindi sumunod ang sundalo sa barko. Pinatay na naman ang isa pang bihag. Hinihiling nila na agad na ipaputok ang missile. Lumalala ang sitwasyon sa barko. Nang matuklasan ng sundalo na ang babaeng journalist ay Indian at balak siyang patayin. Sa takot, ibinunyag ng journalist ang pagkakakilanlan ni Christian. Dinala si Christian sa harap ng opisyal ng Pakistan na nagsabing nawalan na ng kontrol ang mga sundalo. Ang pagpapaputok lang ng missile ang makakalutas nito at hiniling niya kay Marcus na ibigay ang natitirang susi. Sa mismong oras na iyon, kinontak ni Grace si James at hiniling na kumilos na agad. Ngunit sinabi ni James na hindi pa siya handang bumalik sa control room. Nakita ni Grace ang pangalawang susi para sa pagpapaputok, na lihim na inilagay ng isang especially iya. Kinuha niya ito at tumakbo papunta kay Marcus. Handa na ang lahat. Tinanong ni Marcus ang opisyal ng Pakistan tungkol sa bilang ng mga sibilyan sa lugar ng labanan. Ang Pakistan, napakalaki ng bilang, kaya nagdesisyon si Marcus na baguhin ang target. Kinontak niya ang sundalo sa barko at sinabing handa na silang maglunsad. Pero hindi sa lugar ng labanan, kundi sa mismong bayan ng sundalo. Dahil sa psikolohikal na atake na ito, natigilan ang sundalo. Sinamantala ng grupo ni James ang pagkakataon at nakipagtulungan sa ibang puwersa ng SEAL. Posibleng ipinadala sila ng Washington para iligtas. Sinalakay at matagumpay na nailigtas ang mga bihag. Pagkatapos ng insidente, maaaring pinalaya ni Julian si Chief Mate Prosser o nakatakas ito. Kasama ang isang grupo ng mga marinong hindi nasisiyahan, nagsagawa sila ng pag-aalsa. Dinakip nila si Marcus at sinakop ni Sam ang submarino. Habang dinadala, binalaan ni Marcus si Prosser na ang mga tauhan niya ay mga oportunista lamang. Sumagot si Prosser na mas mabuti na rin iyon kaysa kay Marcus na kalabanin ang Washington. Ikinulong ni Prosser sina Marcus at Sam sa control room. Sinubukan ng isang mandaragat na tauhan ni Prosser na bastyusin si Grace. Lumaban siya. Napigilan ito ni Prosser. Nang tanungin ni Prosser kung bakit hindi nakatutok ang submarino sa fleet ng Amerika, tumawa ang mga tauhan niya at sinabing nagkasundo sila sa ibang bansa, na nagpapahiwatig sa China o Russia at susundin ang ruta na ibinigay nila. Gulat na natanto ni Prosser na siya ay pinagtaksilan ng mismong mga taong pinagkakatiwalaan niya, katulad ng pagtataksil niya kay Marcus. Sa sandaling iyon, sinaksak ng isang sundalo si Prosser. Mabilis na rumesponde si Grace, gamit ang rifle para barilin ang mga kagamitan sa pagkontrol. Sinuportahan niya si Prosser habang lumalaban at umaatres, hanggang sa matrap sila sa torpedo bay. Si Marcus at Sam, sa tulong ng isang tapat na mandaragat, ay nakatakas. Pumunta sa power plant. Nagpasya silang sirain ang reactor. Ang nuclear reaction ay nagdulot ng pagkawala ng malaking bahagi ng power at sistema ng submarino. Pinatigil ang Perseus para pigilan ang Colorado na mahulog sa kamay ng kalaban. Nagdesisyon si Marcus na kailangang palubugin ang barko. Sumang-ayon si Sam na kontaken si Sophie sa isla. Hinihiling sa kanya na ipaalam sa Washington na magpadala ng mga eroplano para palubugin ang barkong Colorado. Sa loob ng magulong control room, nagrebelde ang grupo ng mga tripulante. Hindi nila kayang paandarin ng maayos ang submarino nang matuklasan ang signal ng komunikasyon mula sa istasyon ng babala. Kinontak ng pinuno si Sophie at ipinaalam na malapit nang sumalakay ang US Air Force. Binabalaan siya na ibalik ang kontrol kay Marcus. Kung hindi, lahat sila ay malilibing, ngunit tinakpan na ng kasakiman ang kanyang mga mata. Nagpasya siyang gayahin si Marcus at magbanta na magpapakawala ng nuclear missiles sa Amerika. Kung hindi umatras ang eroplano at matuklasan nilang bukas na ang missile bay, pinatakbo ni na Marcus at Sam ang submarino diretso sa Pampang, na naging dahilan para sumadsad ang barko, at nasira ng husto ang control room dahil sa malakas na impact. Kinansela ng missile ang sarili nitong pagpapakawala dahil nawala ang anggulo ng pagbaril. Namatay ang tapat na mandaragat. Labis na nasaktan at nagalit si Marcus. Natagpuan ng leader na pasuray-suray si Marcus, na galit at binaril ito. Hinikayat ni Sam si Marcus na umalis, ngunit nagpas siyang manatili si Marcus. Siya mismo ang tumiyak na ang barko ay winasak ng mga pambobomba. Malapit na niyang kumbinsihin si Sam na kailangan niyang manatili. Nagbigay sila ng huling saludo. Tumalikod si Sam at umalis. Ibinigay ni Sophie ang USB na naglalaman ng ebidensya ng sabuatan ni Washington kay Christine, asawa ni Sam. Ibinigay ni Christine ito sa media.
Nalantad ang katotohanan. Napawalang sala si Sam at ang mga nakaligtas na mandaragat. Sa wakas, nakabalik na sila sa kanilang bayan pagkatapos ng mahabang panahon. Si Kapitan Marcus ay nagbuwis ng buhay kasama ng kanyang barko. Tinupad ang pangako, ang barko at ang tao ay magpoprotekta sa kapayapaan sa sarili niyang paraan. Sa seremonya ng pagtanggap sa mga bumalik, si Sam ay nagsalita ng may damdamin. Dapat narito si Marcus. Lumaban kami para makauwi, at nakauwi na kami. Nakauwi na.